Ang atin pong aralin, pananalangin. Isa sa pinakamadali at isa din sa pinakamahirap na gawin. Hindi natin sinasabing ito ay sa pangkalahatan, no? Pero maaring para ito sa marami at kasama maging ang ilang mga Kristiyano o mga mananampalataya. Ang ating pag-aaral po ay pagpapatuloy ng ating expository sermon lesson dito sa sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Efeso sa chapter 1. Ang layunin po ng ating aralin ay maturuan pa tayo at mahikaya tayo na ipanalangin din ang isa't isa, at ang ating panalangin ay dapat nakabatay sa kapangyarihang taglay ng ating Amang Diyos, na manalangin tayong may pananampalataya at manalangin tayong may pagkaunawa sa kadakilaan ng Diyos bilang tayo po ay mga tinubos sa pamamagitan ni Jesus. At paalala mga kapatid, ang pananalangin ay hindi lamang po ito paghingi ng ating mga pangangailangan, kundi ito pa isang spiritual na tungkulin bilang mga kabilang tayo sa iglesia o katawan ni Kristo. Ang turo nga po sa atin ng Biblia, manalangin tayo ng walang patid o manalangin tayo lagi. At ito nga po sa sulat na o bahagi ng sulat na ito ni Pablo sa mga taga-Epeso, hinihikaya tayo na ipanalangin natin, hindi lang yung sarili natin, kundi ang maipanalangin po natin maging ang iba. Ang version ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at ilang Revised Tagalog Popular Version. Sa English naman po ay New King James Version. Ang pananalangin, isa sa pinakamadaling gawin. Bakit po? Kasi kahit bagong mananampalataya ka, magagawa mo ito. O kaya kahit wala ka pang malalim na pag-aral sa Biblia at maging yung mga bata sa edad, kayang-kayang manalangin. So madali lang gawin ang pananalangin. Ngayon, bakit nasasabi natin na isa din ito sa pinakamahirap na gawin? Dahil ang pananalangin po ay madaling maisantabi ng marami sa atin. Hindi pinapahalagahan, kaya hindi pinaglalaanan ng oras. Lalo na po kung marami tayong pinagkakaabalahan, marami tayong ginagawa, o kaya marami tayong kinakaharap. Tagumpay man yan o problema man yan, ano man yung kinakaharap natin, pagka minsan nagiging dahilan yon para hindi tayo manalangin. Or kung sinasabi mo naman po na ikaw ay madasalin o madalagining tao, o madalas ka manalangin, pansinin po natin kung ano ba yung karaniwang laman ng ating prayers. Madalas po, ang laman ng ating pananalangin, mga pansarili nating mga pangangailangan tulad ng kalusugan natin, kabuhayan o kaya protection natin. Yan mga bagay na yan ay mabuti at kailangan talaga nating ipanalangin o ipagpatuloy na ipanalangin sa Diyos. Pero bilang karagdagan, kung susuriin natin yung laman ng ating mga prayer, kasama kaya doon ang iba o yung kapakanan ng iba? Kasama ba sa nilalaman ng ating pananalangin ang kalagayan at kapakanan ng iba? Kayo po na mga nakay Kristo, kung susuriin po ang inyong mga prayers, ipinapanalangin po ba ninyo ang mga kapwa ninyo mananampalataya at kapatid sa Panginoon? Or madami din tayong mga excuses kaya nahihirapan tayong manalangin? Ang ipanalangin po ang iba, ito yung magandang halimbawa na makikita natin kay Pablo sa pasimula at maging hanggang sa dulo o huling bahagi ng kanyang sulat na ito dito sa Efeso. Tinuturuan tayo na maging madalanginin at isama sa pananalangin ang kapwa mananampalataya. Sinasabi po sa chapter 6 sa verse 18 sa Revised Tagalog Popular Version. Basahin po natin. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo
na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Yung lahat ng hinirang o yung yung sinasabi dito na praying always for all the saints. Sa ang Biblia version ng lahat ng hinirang, lahat ng mga banal. So, isaalang-alang din po natin ang iba. Hindi lang ikaw, hindi lang yung sarili mo, kundi alalahanin din natin ang iba. Kasi yung iba po, nakikipaglaban pa rin yan sa pagsuway nila sa Diyos, nakikipaglaban din yan sa duda nila sa Diyos. Nakatulad mo, ang iba humaharap pa din sa pakikipaglaban sa natitirang kasalanan sa puso ng tao. Kaya isama din natin sila. Isama ang iba. Ang lahat ng hinirang ng Diyos, isama sa pananalangin. Kumbaga, gampanan po natin yung ating bahagi bilang kabilang sa iglesia o kaya kabilang sa katawan ni Kristo. Ang sulat na ito ni Apostol Pablo, naghihikayat sa atin na lumago pa tayo sa ating prayer life. Kung nahihirapan tayong manalangin, sa sulat na ito, pag-aaral natin ay mahikayat tayo na lumago tayo, matuto tayong manalangin. O kung madasalin na po tayo, ay yung prayer life natin ay mas umunlad pa, na maging madalanginin talaga tayo. Sa mga pangunahing talatang ating pag-aaralan mula dito sa Ephesians chapter 1, matapos po na ipaalala sa atin na ipanalangin din ang iba, ito yung mga pangunahing punto sa ating pag-aaral. Una, ipanalangin ang kapwa mananampalataya. So, sino yung kailangan nating ipag-pray? Ipapanalangin natin yung ating mga kapatid sa pananampalataya. Maging sila man po ay tingin natin mga matitibay na believers, mga masisigla, mga matatatag na mga mananampalataya, ipag-pray po natin. At lalo na po yung mga pinanghihinaan ng pananampalataya, ipanalangin natin ang ating kapwa mananampalataya. Karaniwan po, madalas or sa pangkaraniwan, kailangan nating ipag-pray yung ating pamilya, o mga kaibigan, o mga kamag-anak natin. Lalo na kung hindi pa sila mananampalataya. At syempre, hindi naman natin makakalimutan na ipanalangin ang sarili natin. Madalas ganun yung laman ng ating mga panalangin. Pero dito po sa sulat na ito ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 1, dito sa verse 15 at 16, makikita natin kung sino yung focus ng prayer ni Pablo. At mahalagang matutunan natin na regular din nating isama sa panalangin natin ang iba. Sino ang kailangan nating ipag-pray? Ang mga kapatid sa Panginoon. Mga kapwa mananampalataya na tumanggap din ng biyaya ng Diyos tulad natin. Sabi ni Pablo sa verse 15 at 16, dahil dito, sapagkat narinig ko rin naman ang inyong pananampalataya sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng mga banal, hindi ako tumitigil ng pagpapasalamat para sa inyo na binabanggit kayo sa aking mga panalangin. Sino po ang binabanggit ni Pablo sa kanyang mga prayers? Itong sinulatan niya. Itong mga mananampalataya sa Efeso. Itong mga banal o to the saints na nasa Efeso. Yan yung mga ipinagpe-pray ni Apostle Paul. Tinuturuan tayo dito ni Pablo na hindi lang tayo magpasalamat sa mga natanggap nating pagpapala, na hindi lang tayo manalangin para sa ating mga personal na mga pangangailangan, kundi ipanalangin din po natin ang isa't isa. At ito po yung katangian ng mga isinasama ni Pablo sa kanyang mga pananalangin. Ganito po yung nakasulat sa verse 15. Sapagkat narinig ko rin naman ang inyong pananampalataya sa Panginoong Hesus. Yung unang binanggit ni Pablo, nakatangian itong mga taga-Efeso kung bakit sila isinasama sa pananalangin ni Pablo ay meron silang
pananampalataya sa Panginoong Hesus. Nabalitaan ni Pablo yung kanilang pananalig kay Kristo. Maraming taon na hindi nakakabalik or nakakapunta si Pablo sa Efeso dahil nakakulong siya noong mga panahon na ito. Bakit may nabalitaan or may narinig si Pablo? Maaring may dumalaw siguro sa kanya o kaya may nagsulat sa kanya na taga-Efeso at nagkwento sa kung paano tumugon itong mga taga-Efeso sa ebanghelyong kanilang narinig. So, sa pananalangin ni Apostle Paul, nakafocus yung prayer niya para sa kapwa mananampalataya. Yung mga may pananampalataya kay Jesus. Pagtuturo po sa atin na, yes, idadalangin natin yung mga unbelievers. Tama po yun, na ipapanalangin natin yung mga hindi pa mananampalataya. Pero dapat din po pala na pagtuunan din natin ang pananalangin para sa mga kapatid sa pananampalataya. Na hindi din natin kakaligtaang ipag-pray yung mga kapatid sa Panginoon. Magandang paalala po ito sa atin na isama natin sa panalangin natin ang mga kapatid. At bukod sa may pananampalataya, binanggit din ni Pablo ang isa pang katangian nito mga taga-Efeso. Yung narinig niya tungkol sa kanilang pag-ibig sa isa't isa. Sabi po, at ang inyong pag-ibig sa lahat ng mga banal. Natural po, mamahalin natin yung ating pamilya, mamahalin natin yung ating mga kamag-anak, mamahalin natin yung mga nagmamahal sa atin. Yun yung natural, no? Pero bilang mga mananampalataya, bilang mga iniligtas, mga tinubos, mga kinupkup ng Diyos na maging mga anak niya, meron tayong spiritual na pamilya din. Tayo po na mga tinubos, tayo po na kinupkup ng Diyos, tayo po ay magkakapatid kay Kristo, kabilang sa sambahayan ng Diyos. Sabi po sa chapter 2 ng sulat na ito ni Pablo, sa verse 19, kaya nga hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo'y mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Dahil kay Kristo, kayo po ay mga hinirang, kayo po ay kabilang sa sambahayan ng Diyos, hinirang ng Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin na sumasampalataya tayo kay Jesus pero hindi tayo umiibig sa kapwa Kristiyano. Kaya mahalaga po ang pagiging aktibong bahagi ng iglesia. Kasi sino yung mga banal na iibigin natin kung hindi tayo bahagi o hindi tayo members of the household of God? Sa loob po ng church, no? O kaya sa loob po ng sambahayan ng Diyos, masasabi nating meron tayong tiyak na pagmamalasakitan. Kung kabahagi tayo o kaanib tayo o kabilang tayo sa katawan ni Kristo, yung bunga dapat ng napakinggan nating ebanghelyo ay pagsampalataya kay Jesus at pag-ibig sa mga banal. Katulad ng sinasabi dito sa atin sa main verse na ating pinag-aaralan, pananampalataya sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng mga banal. At ito nga pong all the saints dito, hindi naman po ito tumutukoy automatic sa lahat ng mga nagsasabing Kristiyano din sila. Mas may apply natin itong pag-ibig sa lahat ng mga banal ay may apply natin ito para sa mga kapatid natin na kasama dito sa loob ng isang kalipunan o kaya sa loob ng isang church. Dito po sa ating kalipunan o sa bawat lokal, mas maipapakita po natin o kaya mas maipapadama natin yung pagmamalasakit sa kapwa o sa lahat ng mga banal. Ang pag-ibig ay hindi lang po ito din para sa iilan. So sa loob ng sa loob ng sambahayan ng Diyos, ang pagmamalasakit sa kapwa, ang pagmamahal, ang pag-ibig sa kapwa ay walang pinipiling estado. Walang hindi piling mga kapatid lamang kundi sa lahat po. Basta kabahagi sa kalipunan o sa sambahayan ng Diyos, sila itong tinutukoy ditong
mga banal, no? Lahat ng mga banal. Nung mabalitaan ni Pablo yung tungkol sa mga taga-Epeso, ganito po yung naging tugon niya sa verse 16, hindi ako tumitigil ng pagpapasalamat para sa inyo na binabanggit kayo sa aking mga panalangin. Walang tigil na pagpapasalamat sa Diyos. Yan yung naging response ni Pablo sa narinig niya tungkol sa mga taga-Efeso. Hindi niya nakakalimutang ipanalangin itong mga taga-Efeso. So mga kapatid, bigyan natin ng dahilan din ang iba na maisama nila tayo sa kanilang pananalangin. Ang ibig ko sabihin, ang dapat na makita din sa atin o ang dapat mabalitaan nila na uri ng pamumuhay natin ay meron tayong pananampalataya kay Jesus at may pag-ibig tayo sa ating kapwa. Na tulad ni Pablo, may nakita o may nabalitaan siyang ebidensya ng pagkilos ng Diyos sa buhay nitong mga taga-Efeso. Kaya naisasama sila ni Pablo sa kanyang pananalangin at pasasalamat sa Diyos. So tayo naman po, bigyan natin ng dahilan at mabuting balita ang iba na malaman nila na tayo po ay sumasampalataya din kay Jesus at may pag-ibig sa kapwa upang maisama din tayo sa kanilang mga pananalangin. And kung tayo naman ay nasa kalagayan ni Pablo, ipanalangin natin ang iba. Minsan kasi sa sobrang busy natin o sa dami ng mga inaasikaso natin o kaya sa dami ng mga problema natin, nagiging para bang makasarili tayo o kaya hindi na natin naaalala yung ibang tao. Pero tingnan po ninyo si Pablo. Alalahanin natin itong si Pablo kasi nasa kulungan siya ng mga panahong ito. Meron din siya mga personal na battles. Meron din siya mga struggles. Pero hindi nakakalimot si Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso. Mainam din po siguro, pag-isipan natin ito, no, itong pag-aaral natin, itong bahagi ng sulat na ito at paghihikayat ni Apostle Paul na manalangin tayo, maging madasalin tayo at isama sa ating pananalangin ang ating kapwa mananampalataya. Na ma-develop sa atin yung ganitong kultura ba ng pananalangin para sa iba. At yung pananalangin natin para sa iba, hindi lang po sa mga yung group prayers, hindi lang doon, no? Or sa mga pagtitipo natin, kundi ma-develop talaga sa atin sa personal at daily prayers natin na isasama natin ang iba, ang kapakanan nila. Na dahil sa ating pananampalataya at pagmamalasakit sa bawat kapatid sa Panginoon tulad ni Pablo, maging mapagpasalamat tayo at ipinapanalangin natin sa Diyos ang buhay ng bawat isa. So ipanalangin natin ang kapwa mananampalataya. Sa kasunod na punto po, ano ang kailangan nating hilingin sa Diyos para sa kapakanan ng iba? Kung hinihikayat tayo na ipanalangin ang iba, ano yung kailangan nating ipag-pray para sa kanila? Marami tayong may isip katulad ng proteksyon, kalusugan ng bawat isa, hanap buhay, o kaya tagumpay, or kung ano man po na maaaring sumagi sa isipan natin. Yung iba nga meron pang mga pinaparating sa atin ng mga prayer request nila. So, maaaring marami tayong ipag-pray para sa iba. Pero pag-aralan po natin at tularan natin si Pablo kung ano yung ipinag-pray niya para sa mga taga-Efeso. Pag-aralan po natin ang verse 17 hanggang 19. Basahin muna natin itong verse 17. Upang ang Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kaluwalhatian. Ito po magandang paalala sa atin na ang pananalangin po nakadirekta dapat sa Amang Diyos. Ang Diyos
ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kaluwalhatian. Siya ang dapat na dinadalanginan. No, ang Diyos, ang Ama ng kaluwalhatian at Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Pinapakita din po sa atin ng bahagi ng sulat na ito ni Pablo, yung kalagayan ng Amang Diyos at kalagayan ni Jesus na magkaiba, no? Iba ang Ama at iba si Jesus. Ngayon, ano yung hinihiling ulit ni Pablo para sa mga taga-Efeso? Ayon sa talatang ito, ang pagkalooban sila ng espiritu ng karunungan at ng pahayag. Sabi po, ay magkaloob sa inyo ng espiritu ng karunungan at ng pahayag sa isang ganap na pagkakilala sa Kanya. Ang dalangin ni Pablo sa Diyos, sa Ama ng kaluwalhatian, pagkalooban itong mga taga-Efeso ng espiritu o spirit of wisdom and revelation. Ang maaaring ibig sabihin nito, since nasa kanila na yung espiritu ng mga mananampalataya sila, ang dalangin para sa kanila ay mas lumago pa yung kaalaman at karunungan nila na mas makilala pa nila ang Diyos. Makikilala natin ang Diyos, malalaman natin ang kalooban at mga paraan ng Diyos sa pagkakaloob sa atin ng espiritu ng karunungan at ng pahayag. Magkakaroon tayo ng kaliwanagan. Sabi nga sa kasunod na talata sa verse 18, yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso. So, itong mga taga-Efeso, naliwanagan na sila. Pero ang prayer ni Pablo para sa kanila, mas lumago pa sila. Ano-anong kaalaman ang ipinananalangin ni Pablo na lumago itong mga Kristiyano sa Efeso? Meron tayong mababasang tatlo. Una po, upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag. So una, tungkol sa hope, pag-asa, na magkaroon ang bawat isa ng katiyakan sa hinaharap na naghihintay sa bawat mananampalataya. Naayon nga po sa mga unang bahagi ng sulat na ito ni Pablo, kung tayo po ay mga pinili ng Diyos, tayo ay mga tinawag ng Diyos, tayo ay pinili at tinawag ng Diyos para tumugon na may pananampalataya sa ebanghelyong narinig or na ipangaral sa atin. So, meron tayong pag-asa na tutulungan tayo ng Diyos para magtagumpay laban sa kasalanan. At meron tayong pag-asa na darating ang takdang panahon na tayo po ay pababanalin ng Diyos at magiging maluwalhati tulad ng kanyang anak na si Jesus. So, yun yung pag-asa sa pagkatawag ng Diyos sa atin. Sa Revised Tagalog Popular Version, itong nakakulay dilaw, ang pagkasalin po, upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo. Yan yung prayer ni Pablo para sa mga taga-Efeso. Ang malaman nila kung ano yung inaasahan nila sa pagkatawag sa kanila ng Diyos. So, dalangin ni Pablo na pagkalooban sila ng espiritu ng karunungan at ng pahayag para lumago sila sa karunungan, para mas maunawaan nila yung kanilang pag-asa. Ipanalangin din po natin ang isa't isa na lumago din tayo sa pag-asa, na mapanghawakan natin ang pag-asa din ito. So, una, yung panalangin ni Pablo ay pag-asa. Ang pangalawa naman po, yung kaalaman tungkol sa kayamanang meron tayo. Sa pagpapatuloy po ng talata, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. So, bukod sa pag-asa, pag-asa natin sa hinaharap, ito pa yung laman ng panalangin ni Pablo. Kayamanan o riches. Bukod sa pag-asa natin sa hinaharap, itinuturo sa atin dito ni Pablo na bilang mga mananampalataya, may kayamanan tayong taglay na nagbibigay ng tunay na kasiyahan sa atin.
At yung kasiyahan na yon, hindi yun matatagpuan sa mga material na bagay. So, kailangan po nating ma-realize kung ano yung kayamanang meron tayo. Mga kayamanan ng kanyang pamana o glory of His inheritance. Namamanahin natin dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At ito nga po ay hindi ito mga material na bagay. Kung sa kayamanan po o kaya sa mga material na bagay napapayapa at nasisiyahan tayo, dapat po nating makita yung tunay na yaman na meron tayo dahil kay Kristo. Nang sa gayon po, tunay na masihan at tunay na maging mapanatag talaga tayo. Kailangan po na ipanalangin natin ang isa't isa na maipakita sa atin ng Diyos itong the riches of the glory of His inheritance, para hindi tayo mamangha at hindi tayo nagpapahalaga ng sobra sa pera, sa kayamanan at mga material na bagay na inaalok ng mundo. Kundi kapag lumago tayo dito, kaya umunlad yung pagkaunawa at pagkakita natin sa riches of the glory of His inheritance na sinasabi dito, ay mamangha tayo sa mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. At sa verse 19, yung pangatlong kaalaman tungkol sa kapangyarihan po ng Diyos na kumikilos sa atin. Sabi po sa verse 19, at kung ano ang di masukat na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan. Bukod sa pag-asa, bukod sa kayamanan, ito po yung ikatlo, kapangyarihan ng Diyos. Ipanalangin natin ang isa't isa na maliwanagan tayo sa kadakilaan ng kapangyarihan ng ating Diyos. Minsan po kasi, ang iba, maliit ang tingin nila sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya, nawawalan sila ng gana o sigasig na labanan yung kasalanang natitira sa puso ng tao. Kaya hinahayaan na lang. Minsan tinatanggap na lang yung kasalanan sa halip na labanan. Kasi hindi tunay na nauunawaan at nakikita ang kadakilaan ng kapangyarihan ng Diyos. Maging sa mga pagsubok natin sa buhay na nararanasan, ang iba sa atin mabilis mawalan ng ganang lumaban sa mga pagsubok kasi para bang wala tayong bilib sa kapangyarihan ng Diyos. And yung iba naman maging sa kaligtasan. Akala ng iba sa gawa, sa sariling gawa, matatamo ang kaligtasan. Ang liit ng tingin sa kapangyarihan ng Diyos. Yung totoo, kaya tayong tulungan ng Diyos laban sa ating mga kasalanan, laban sa mga pagsubok sa buhay, at lalong-lalo na po sa pagkatamo ng kaligtasan. Dapat nating makita na napakalaki ng kapangyarihan ng Diyos. Sabi nga po dito, the exceeding greatness of His power. Hindi masukat na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan. At ang sabi pa, ayon sa paggawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. Paulit-ulit na mga salita yung ginamit dito ni Pablo. Paulit-ulit para ilarawan yung kapangyarihan ng Diyos na nasa mga sumasampalataya. Ang dakilang kapangyarihan ito ng Diyos para lamang po ito sa mga sumasampalataya. At kung lumalago ang kaalaman natin tungkol dito sa kapangyarihan ng Diyos, ibig sabihin nun mas lumalalim at mas tumitibay pa yung pananampalataya natin sa Diyos. So ipanalangin natin ang isa't isa na pagkalooban tayo ng espiritu ng karunungan at ng pahayag para lumago tayo sa kaalaman ng pag-asa, yung pag-asa na taglay natin sa pagliligtas sa atin ng Diyos, na lumago din tayo sa kaalaman sa laki ng kayamanan na nasa atin, para hindi na natin hanapin sa iba, para hindi na natin hanapin sa mga material na bagay o sino mang tao sa mundong ito, yung satisfaction, yung seguridad, maging yung kasiyahan natin. At ipanalangin po natin ang isa't isa na pagkalooban tayo ng espiritu ng karunungan at ng pahayag para mas makita at maunawaan natin
ang kadakilaan ng kapangyarihan ng Diyos. Para magpatuloy tayo sa paglaban sa natitirang kasalanan. Na meron palang tutulong sa atin na makapangyarihan. Na maging matibay din tayo mga mananampalataya sa pagharap sa mga hirap o pagsubok na mararanasan natin sa araw-araw. Kasi meron palang makapangyarihan o hindi masukat na kadakilaan ang handang gumabay at tumulong sa atin. So kung susuriin po natin ang laman ng ating mga pananalangin, kung susuriin yung prayers natin para sa ating sarili at para sa mga kapatid natin sa Panginoon, ito ba yung mga nabanggit dito sa mga talatang ating binasa ang nilalaman ng ating panalangin? Yung pagkalooban tayo ng espiritu ng karunungan at ng pahayag? Ayon po sa Ephesians chapter 1, sa verse 17 hanggang dito po sa verse 19, ganito dapat yung panalangin natin para sa isa't isa. Yung pagkalooban tayo ng espiritu ng karunungan at ng pahayag para lumago tayo sa pag-unawa sa pag-asa, sa kayamanan at sa kapangyarihan ng Diyos. So kung susuriin natin yung laman ng ating mga pananalangin, ganito po ba talaga? Sa mga susunod po na talata, mas ipapaliwanag pa ni Apostol Pablo yung tungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Yung specific focus ni Pablo sa susunod na mga talata sa verse 20 hanggang sa verse 23, konektado sa pananalangin niya tungkol sa kapangyarihan na malaman pa iyon, maunawaan pa iyon ng mga mananampalataya. Yung kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa kanila ay malaman pa ng mga taga-Efeso. Kaya ganito yung dulo ng verse 19 basahin natin ito sa Revised Tagalog Popular Version. Ang kapangyarihan ding iyon. Tinuturo sa atin dito na Pablo na yung kapangyarihan ng Diyos, yung hindi masukat na kapangyarihan ng Diyos, ito po yung kumikilos sa buhay ng mga mananampalataya. Ito po yung kumikilos sa buhay natin. At yung kapangyarihang ito, makikita natin sa nangyari kay Kristo. Yung kapangyarihang tinutukoy dito, yun yung kapangyarihang bumuhay kay Kristo at nagluklok sa kanan ng Diyos sa sangkalangitan. Mula dito sa verse 19 na ang kapangyarihan ding iyon, sabi po sa kasunod na talata sa verse 20, kanyang isinagawa ito kay Kristo. Yung kapangyarihang mula sa Diyos, makikita natin yung kapangyarihan yon sa muling pagkabuhay ni Jesus sa mga patay. Ito yung parehong kapangyarihan na gumagawa o kumikilos din sa buhay ng mga mananampalataya. Ang ebidensya na makapangyarihan ang Diyos, makikita natin sa muling pagkabuhay ni Jesus. Sabi po, nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Sinasabi dito ni Pablo, isinagawa ng Amang Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pagkabuhay maguli ni Jesus. Isang makapangyarihang gawa ng Diyos na dapat nating hindi lang kamanghaan kundi dapat nating pagtiwalaan. Bakit po? Noon pa man, hanggang sa panahon natin ngayon, sa kabuuan ng kasaysayan, walang moderno at advanced na teknolohiya o anumang makina at paraan ang makakagawa ng ginawang ito ng Diyos, ang bumuhay ng patay. Muling nabuhay si Jesus mula sa mga patay dahil po sa kapangyarihan ng Amang Diyos. At ang kapangyarihang ito ng Diyos, siya ring bumuhay sa atin mula sa pagiging patay natin spiritually. So dati tayong mga walking dead, patay dahil sa kasalanan. Pero dahil sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos at pagsunod kay Jesus, ito yung kapangyarihang nasa atin. Kapangyarihan na binabago tayo araw-araw. Kapangyarihan ng Diyos na makikita natin sa muling pagkabuhay ni Jesus.
At yung kapangyarihan nga po na yan, siya ding kapangyarihan kumikilos sa ating buhay para mabago tayo, mabago ng mabago araw-araw. At bukod pa, sa muling pagkabuhay ni Jesus, may binanggit pa po si Pablo. At pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Bahagi pa rin po ito ng pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Yung binuhay ng Diyos, iniluklok o iniupo ng Diyos sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Ang ibig sabihin nito, nakaupo sa trono si Jesus at namumuno ang Panginoon sa lahat. Tingnan po natin kung gaano kataas ang kalagayan na ito ng ating Panginoong Hesukristo. Sa verse 21, higit na mataas kaysa lahat ng pamunuan, kapamahalaan, kapangyarihan at paghahari, at sa bawat pangalan na pinangalanan, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating na panahon. Higit na mataas. Mula sa kamatayan, binuhay ng Diyos Jesus at iniupo sa kanan ng Diyos. Sa kapangyarihang ito ng Diyos, ngayon po, ang lahat ay sakop ng pamamahala at paghahari ni Kristo. Sa kapangyarihang iyon ng Diyos, lahat ng gobyerno, noon pa man, maging sa darating na panahon, nasa ilalim ni Kristo. Lahat ng namamahalang religious leaders, nasa ilalim ni Kristo. Lahat ng mga bagong mahalal na mga political leaders, gaano man sila kamakapangyarihan, gaano man sila katanyag, gaano man sila kayaman sa material, lahat po tayo nasa ilalim ng paghahari at pamamahala ni Jesus. Kaya panatag po tayong lahat, mga kapatid, ikaw na kay Kristo. Ano man yung mangyari sa mga susunod na araw, ano man yung mangyari sa mga susunod na taon, o ano mang kaguluhan o trahedya, ano man yung maranasan natin, lahat po ng yan nasa ilalim ng pamamahala at paghahari ni Kristo. Sabi pa po ni Pablo sa verse 22, at kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. He put all things under His feet. Isa po itong larawan ng pagkatalo ng kaaway ng Diyos. Isa po itong larawan ng pagkakaroon ng ganap na otoridad at kapamahalaan sa lahat. Larawan po ito ng tagumpay ng Mesaya. Larawan ng ganap na pamumuno ni Kristo. He put all things under His feet. At sa kasunod po, and He gave Him to be head over all things to the church. At ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Kung nasa ilalim ni Kristo, ang lahat ng bagay, as in lahat ng bagay, all things, nasa ilalim ni Kristo. Ibig sabihin, nasa ilalim din niya, nasa ilalim din ng Panginoong Hesus ang church. Na si Jesus ang namamahala sa iglesia. Si Kristo po ang ulo natin dito sa ating kalipunan. Ibig sabihin, si Jesus ang may pinakamataas na otoridad. Siya ang ulo, tayo katawan lamang tayo. Hindi lang tayo basta in Him o in Christ, kundi tayo pala ay nasa ilalim ni Kristo. Ibig sabihin niyan, salita niya dapat ang nasusunod. Hindi salita ng kung sino man sa amin or kung sino man sa inyo. Salita ni Jesus ang dapat na nasusunod. Si Kristo ang ibinigay ng Diyos sa iglesia para maging ulo ng iglesia. So, lahat ng yan nangyari at natupad dahil sa kapangyarihan ng ating Diyos. At ito pa yung kasunod na sinabi ni Pablo, na ang iglesia o church or yung katawan ni Jesus ay kapuspusan ni Jesus na pumupuspos sa lahat. Basahin po natin yung verse 23. Na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya, na pumupuspos ng lahat sa lahat. Ano po ba ibig sabihin yan?
Si Kristo ang pumupuno ng lahat, sa lahat. At karangalan po ito para sa atin. Dahil tayo ng mga hindi karapat-dapat, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, itinuring tayo mga anak ng Diyos, idinugtong tayo kay Jesus sa sariling kalooban at sariling kaparaanan mismo ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos. Makita natin yan, no? Yung hindi masukat, yung grabing kapangyarihan ng Diyos na hindi tayo karapat-dapat. Pero naging bahagi tayo ng katawan. Yung ulo natin ay si Kristo. At tayo po ay parte ng kanyang katawan. Lahat yan pagkilos ng dakilang kapangyarihan ng Diyos. Sa pagtatapos po ng ating aralin, matapos nating maunawaan yung kapangyarihan na yan ng Diyos, ano ngayon yung implikasyon nito sa pananalangin natin? Matapos mahayag sa atin ang kadakilaan ng Diyos at ng kanyang kapangyarihan, ano yung implikasyon niyan sa ating pananalangin? Tinuturuan po tayo ng bahagi ng sulat na ito ni Pablo na una, ipanalangin din natin ang bawat miyembro ng katawan. Ipag-pray din natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. At ikalawa, tinuturuan tayo nito na ipanalangin natin ang isa't isa na lumago sa kaalaman tungkol sa pag-asa, tungkol sa kayamanan, at tungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Lahat kasi po ng yan ay nasa mga mananampalataya dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. At yung ikatlo, tinuturuan tayo kung paano dapat manalangin. Dapat may pagtitiwala kasi nahayag sa atin yung hindi masukat na kapangyarihan ng Diyos. Makapangyarihan yung dinadalanginan natin, ang Ama. Kaya magtiwala tayo dahil hindi sa atin nakasalalay ang lahat. Yes, gagawa tayo, kikilos tayo, tama yon. Pero alam natin yung ating limitasyon. Ang kumpiyansa po, ang pagtitiwala at ang pag-asa natin sa dakilang kapangyarihan ng Diyos na patuloy na gumagawa o kaya kumikilos sa buhay natin. Na hindi man mangyari yung mga resulta na inaasahan natin o kaya hindi man mangyari yung mga resulta na gusto natin or lalo mang lumala yung sitwasyon o magkagulo man sa paligid natin, anuman yung mangyari, alam nating nasa ilalim ni Jesus ang lahat. Na dahil sa muling binuhay si Jesus at iniupo sa kanan sa sangkalangitan, magtiwala tayo na si Kristo ang may hawak ng lahat. Si Kristo ang may hawak ng buhay natin, ang ulo ng church natin, at may hawak ng lahat-lahat sa mundo natin. So magtiwala tayo. Ipanalangin natin ang isa't isa at magtiwala tayo na nasa mabuti tayong mga kamay. Nasa ilalim tayo ng pamamahala ni Jesus. Mga kapatid, ang panalangin ni Pablo sa Ephesians chapter 1 verse 15 hanggang 23, isang paanyaya para sa ating lahat na lumalim pa sa ating pagkakilala sa Diyos at nawa nga ay nahayag pa sa atin yung dakilang kapangyarihan ng Diyos. Na lumalim hindi lamang sa isip natin, kundi sa puso at paraan din ng pamumuhay natin. Na sa pamamagitan ng pagkakalob sa atin ng Espiritu ng karunungan at ng paghahayag, binubuksan ng Diyos ang ating mga mata para makita yung pag-asa ng ating pagkatawag. Para makita natin yung kayamanang taglay natin bilang mga tinubos ni Jesus. At makita natin yung kapangyarihang kumikilos sa atin. Parehong kapangyarihang bumuhay kay Kristo mula sa mga patay at nagluklok sa Kanya sa kanan ng Diyos. Maging laman nawa ito ng ating mga pananalangin para sa kapakanan ng iba. Manalangin tayo, panalangin din natin ang iba, nabuksan ng Diyos ang ating mga puso na lalo pang mahayag sa atin kung sino ang Diyos at kung sino naman tayo sa paningin niya o sa harap niya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig mga kapatid. Sa Diyos ang papuri at sumain niyo po ang pagpapala ng salita ng Diyos. Tayo po ay muling manalangin.